po ay nagpapasalamat po ulit sa ating mga participants sa init na pagtanggap niyo po sa ating training webinar on non-wood forest products preservation and treatment. So kasalukuyan po tayo ay nasa 80 na nandito po sa ating training. Salamat po na kahit na yung iba po natin siguro dito ay naka-attend po sa ating training last week sa wood preservation and treatment po. So, na may CPD points. Po, para po sa kaalaman po ng ating participants, wala po tayo CPD sumukuha po. Pero ang kalidad, ang quality po ng aming training ay kasing galing po aming training present sa inyo last week. So, ayun po, dito na rin po patatagalin pa. So, para po simulan po ang ating programa, ipapakilala ko po sa inyo ang FPI training team, bumubuo ating na sumusuporta, full support, nasa likod po ng ating camera na busy para po ang ating flow ng training. So ipapakilala ko po sa ating ang ating FPRDI team. Unang-una po pinapakilala ko po ang aming boss, ang aming chief po dito po sa Training and Manpower Development Services section, si Dr. Maria Shelito Siladan po. Siya po ang, kung alam ko po sa inyo, marami sa inyo ay nakakilala na po sa kanya, or especially po ang ating mga provincial offices sa DOST, regional offices. Siya po ang nagre-reply sa inyong mga inquiries patungkol po sa training. So, napaka-hardworking ng aming boss po dito po sa training team. And of course, kasama rin po namin dito si Forrester Zenaida R. Reyes. Ganon din po si Forrester Moreno L. Standard Jr. Kasama rin po namin dito si Miss Margie Didison. And of course, si Forrester Jennifer Arsuche. And of si Forrester Christian R. Amante. So, yours truly po, I'm Forrester Daryl SKU. I'll be your MC for the day po. Okay. So, ito pong training to ay napakaganda po at napaka-informative po, lalo na po dun sa mga participant natin po dito na nagbabalak po na magsimula sa business po or industry pagdating sa non-wood forest products. So, ito po, kalimitan yung mga non-wood natin, ito po yung mga kawayan, ito po yung mga ratan na nakikita natin sa ating kagubatan. So, napakaganda po ito, napaka-perfect po para po sa ating mga participants na gustong mag-proceed sa industry po ng non-wood forest products. So para po, ang goal natin dito is paano ba natin mapapahaba ang buhay ng ating mga furniture? Paano natin mapapahaba ang buhay, mape-preserve ang buhay ng ating mga non-wood forest products? So, ayan po, makikiredy po ng ating mga notebook, or kung pwede po i-screenshot natin ang ating webinar para po may notes po tayo at hindi natin makalimutan. So bago po tayo magsimula, ipapakilala ko rin po sa atin ang ating speaker for today. Marami po sa atin, nakita na siya last week sa ating training webinar po dito po sa ating sa training webinar po sa wood preservation treatment. So papakilala ko po ang ating speaker for today po ay nakapagtapos po sa University of the Philippines, Los Baños, at ang kanyang specializing in forest biological sciences or forest pathology. At siya rin po ay nakapagtapos po ng Masters in Management, Major in Development Management. Dito rin po sa University of the Philippines, Los Baños. Siya ang ilan pa po sa kanyang field of specialization ay patungkol po sa wood. Yan, woody vine. So, pwede po kayo magtanong sa kanya regarding po dito and other non-wood and bamboo preservation and treatment. So, napakabigating speaker po natin ngayon, si Forrester Cheryl C. Mecosa. So, kakamustahin ko lang po, ma'am. Hello, ma'am Cheryl. Kamusta po kayo? Andiyan po ba tayo? Hi, Joel. Good morning. Good morning po sa ating lahat. So mamaya po, mas lalo pa po nating makakasama ang ating speaker sa ating pong
open and forum mamaya po. So, antayin na lang po natin. So, sa ngayon po, to formally start our training po, panoorin po natin ang lecture po ni Forester Cheryl C. Mecosa on non-wood forest products, preservation, and treatment po. Thank you. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang paksang tatalakayin ko po sa inyo ay patungkol po sa bamboo and other non-wood forest products, preservation and treatment. So, kabilang po sa mga tinatawag na non-wood forest products ay yung tinatawag po na kawayan. So, ano po ba ang kawayan? Ito po ay isang uri ng halaman o perennial woody stem grass na matatagpuan po sa China, Japan, Malaysia, Pilipinas at iba pang bansa sa Southeast Asia. Kilala po ito sa mabilis na paglaki o pagdami at pagkakaroon ng mga matatatag na kumpol o clam. Isa din po ito sa pinaka-importanteng non-timber forest resource dahil sa marami po itong gamit tulad po ng materyales sa paggawa ng iba't ibang klase ng produkto. At sinasabi din po na ito ay isa sa mga pamalit sa kahoy. Kabilang din po sa mga non-wood forest products yung tinatawag po na rattan, vines, water hyacinth, at iba pa. So, ganito po ang itsura ng morphological characteristic and anatomical characteristic ng kawayan. So, importante po na makita niyo po yan kasi later on, yung mga maliliit po na parang crystal sa baba ng picture ay yun po yung tinatawag na starch. Ngayon naman po, idadako po tayo sa likas na tibay ng kawayan. So, sinasabi po na ito pong kawayan ay matibay na materyales pang istruktura, subalit ito po ay inaatake pa rin ng mga amag at insekto na nagiging dahilan ng pagkasira nito. Nag-iiba-iba ang likas na tibay ng kawayan o yung tinatawag na natural durability. Ayon po kay Lees 1980, tumatagal lamang ang kawayan ng 1 hanggang 36 months, depende po sa klase at panahon. Sinasabi din po na ang kawayan ay nasisira sa loob ng 1 hanggang 2 taon kung ito po ay naka-expose at may contact sa lupa. Samantalang umaabot naman ang buhay nito ng 2 hanggang 5 taon kung ito ay nasa loob lamang or under shed at walang contact sa lupa. So ano po ba ang problema sa paggamit ng kawayan? Nakikita niyo po sa pictures, may mga insekto po, pwede din po na meron siyang amag or yung mga tinatawag na blemishes. Ano po ang sanhi ng pagkasira ng kawayan? Una po yung tinatawag na non-biological cause. Kabilang po dito yung physical agents kapag na-expose po sa sobrang liwanag, sobrang init, o sa tubig. May tinatawag din po na mechanical wear kung saan nagbabago ang laki at hugis ng produkto sanhi ng pwersang inilagay dito. So halimbawa po yung isang muebles na gawa sa kawayan, napatungan po natin na mabigat na bagay, so nagkakaroon po ito ng mga dents. Pangatlo naman po yung tinatawag na chemical agents. So ito po ay nagmumula doon sa mga matatapang na asido or alkali na pwedeng matapon doon sa mga materyales or produkto na nag-focus po ng mga, sometimes po pwede mag-bleach yung ating or mamuti yung ating muebles. Pangalawang dahilan naman po ay yung tinatawag na biological agents, na ang dahilan po ay yung mga buhay na organismo. Kabilang po dito yung tinatawag na fungi, na nahahati po sa 3. Una po yung molds, pangalawa yung staining fungi, and pangatlo yung decay fungi. Pwede din po na maging dahilan ng pagkasira yung mga tinatawag na insekto tulad ng powder moth beetle or ng bukbok at mga termites or anay. Una po nating tatalakayin yung tinatawag na molds or amag. So gumagamit po ito ng simple sugars. Sinasabi din po na panlabas or sa ibabaw lang ang atake nito. So ibig sabihin, kung superficial lang po ang effect nito, madali po natin itong linisin. Gagamit lamang tayo ng malinis na basahan at punasan po yung amag. So ito po yung morphology ng molds. Yung makikita nyo po sa screen,
ito po yung mga Penicillium and Aspergillus culture sa laboratory, yung nasa agar plates. And then yung nasa ibaba naman po na larawan ay kung paano po siya na-view under the microscope. Pangalawa po yung tinatawag na staining fungi or mancha. So gumagamit din po ito ng simple sugars, kagaya po ng molds. Ang kaibahan lamang po, pumapasok po yung hyphae sa loob ng materyales. Ibig sabihin po, mas mahirap po siyang alisin. So, mahirap na kayurin or tatamin, especially kung manipis po yung ating kawayan. So, kung kakatamin natin siya, halos wala na pong matitira doon sa ating raw materials. Pangatlo po yung tinatawag na decayed fungi. So, nahahati po ito sa dalawa. Yung tinatawag na white rot, kung saan gumagamit po ng lignin and cellulose. Nabubulok ang kawayan at may makikita po kayo ng mga white packets. Yun po ang indication na nasa advanced stage na po ng deterioration ang kawayan. Pang-apat po yung tinatawag na brown rot. Gumagamit naman po ito ng cellulose at ang pinaka-sintomas po or yung obvious na characteristic niya makikita natin sa kawayan ay meron tinatawag na cube-like pattern of decay. Kaya po siya tinawag na brown rot sapagkat kulay tsokolate ang atake nito sa kawayan. So ano po ba ang mga epekto or palatandaan ng atake ng fungi? So makikita po natin na mayroon pong pagbabago sa kulay. So kung originally ay maputi po yung ating kawayan, may mapapansin po kayo ng mga discolorations, kagaya po ng mga halos nangingitim or grayish ang kulay ng ating kawayan. Ibig sabihin po, meron na po itong atake ng molds or ng staining fungi. Nagbabago din po ang itsura o kayarian nito. Meron din pong pagbabago sa amoy o yung tinatawag na mushroom smell. At ang pinaka-obvious po na indicator ng decay, yung tinatawag po na pagkakaroon ng fruiting bodies. Pangalawang dahilan po ay yung tinatawag na bukbok or yung powder post beetle. So ang powder post beetle ay mga maliliit, halos mga nasa 1/3 mm ang sukat, bilugan ang katawan, brown o itim ang kulay. So umaatake po ito sa mga bagong putol o mga pinuyong kawayan. Sinasabi din po na ito po ang pinaka-pangunahing post-harvest pest ng kawayan. So paano po ba pumapasok ang bukbok sa kawayan? So pwede po na dumaan sila doon sa mga tinatawag na cut ends or yung pinagputulan. And also po, yung mga tinatawag na nodal cut branches. So halimbawa po, may tinanggal tayo na parang mga sanga-sanga ng kawayan. So possible na entry point na po yun ng bukbok. So papasok po siya dun sa cells ng kawayan. And then magkikreate po siya ng tunnel at doon po magdedeposito ng kanyang itlog. At doon din po ay mabilis na siyang dadami. So ano po ang mga palatandaan ng atake ng bukbok? Una po, may mapapansin po kayo ng mga beetle holes at mga tinatawag na powdery-like materials. So kapag meron na pong ganyan ng ating materials o ang ating finished product, ibig sabihin po, nababawasan din po ang tibay nito. Pangalawang dahilan po ng pagkasira ng kawayan, yung tinatawag na insekto. At ito po yung sa anay. Nahahati po ito sa dalawa, base po sa kanilang titirahan or yung dwelling habits. So una po yung tinatawag na soil dwelling or subterranean termites. So ibig sabihin po ito po ay may contact sa lupa at meron pong nabubuo na earthen tubes. Pangalawa naman po yung tinatawag na wood dwelling or yung dry wood termites kung saan wala po itong contact sa lupa at direkta na po ito na umaatake dun sa kawayan. Wala din pong nabubuo na earthen tubes. So kung mapapansin niyo po, minsan kapag sa gabi may nakikita tayo ng mga lumilipad na insekto or yung tinatawag po nila na iba na gamo-gamo, meron po itong parehong sukat ng takpak
So, yan po ay yung tinatawag na mga termites. So, lumalabas po sila kapag meron pong yung tinatawag na swarming or yung mating season nila. So, gumagawa po sila ng mga, ibig sabihin po, kapag meron na pong anay ang ating kawayan, may makikita na po kayo ng tinatawag na earthen panels. And inaatake din po nito yung ating mga kahoy, kawayan at iba pang non-wood forest products. So ano po yung mga problema sa anay? So sinisira po nito yung mga bahagi ng ating warehouse, mga buildings, facilities. Minsan po nagiging problema din siya sa landscape. Inaatake o sinisira din ito yung mga damit, libro, papel, kahon at iba pa. Paano po sila pumapasok? So for the case po ng kawayan, nagkakaroon lang po ng atake ang kawayan mula sa anay kung meron po itong direct na contact sa lupa. Pero minsan, nagiging entry point din po yung mga tinatawag na cracks or gaps sa concretes, door jambs, electric bulb or socket, cracks or gaps in concrete walls, gaps in columns, socket, electrical outlet, cracks or gaps in flooring, wood partition, or sa main electrical switch or conduit. So once na nakapasok na po siya sa bahay natin, yung mga, halimbawa po meron tayong muebles na gawa sa kawayan, pwede po siyang atakihin. Meron din pong tinatawag na drywood termites. At ang indikasyon po na ang kawayan natin ay merong atake ng drywood termites kapag may lumalabas po na tinatawag na pellet-like materials. Yung kulay po ng powder or nung pellet-like materials, depende po dun sa kahoy na kinain nila. So kung light-colored po yung lumalabas na pellet-like materials, ibig sabihin light-colored din yung species ng wood na kinain nito. Ano po ba yung mga kinakailangan para sa development po ng fungi and insects? Una po yung tinatawag na moisture or tubig sa kawayan. So para po mag-survive ang insects, kinakailangan po nito ng 10% and above na moisture content. Sa fungi naman po, kailangan po ng 20% and above. Kailangan din po niya ng food or ng soluble materials. Kanina po, pinakita ko po sa inyo yung anatomical feature kung saan po makikita niyo po yung mga parang crystal-like materials na nakadeposit po sa loob po ng cells ng kawayan. Ito po yung tinatawag na starch. And ito po yung nagsisilbing pagkain po ng mga insekto at saka fungi. Kailangan din po ng temperature. Ang ideal temperature po para sa kanilang survival ay 28 to 32 degrees Celsius. And also, kailangan din po ng oxygen supply. Ano po ba ang epekto ng sira ng amag at ng kawayan? Unang-una po, nababawasan ang kalidad ng mga materyales at produkto. Minsan din po, makaka-experience tayo na kapag dinideliver na natin sa client yung ating product, pwede po itong ma-reject kung meron po itong damage. In short, magkakaroon po ng pagkalugi sa paggawa or sa labor at sa capital. And mas lumiliit po ang ating profit o kita. Ngayon naman po ay dadako tayo sa mga pamamaraan ng pagsugpo ng amag at insekto. Una po ay ang di paggamit ng chemical. Ito po ay sa pamamagitan ng tamang pangangalaga or management. Kailangan pong i-timing yung panahon ng pagputol at pagbiyahe. Kailangan din po na i-practice yung tinatawag na first in and first out. So kung ano po yung unang dumating na materyales sa atin, yun din po ang ating dapat i-proseso sa paggawa ng mga muebles or ng finished products. Agad na pagbiyahe at pagproseso. Tamang pagsasalansan o pagtatago. So kailangan po kung gagawin natin na i-stock yung ating kawayan, kailangan po na maayos ang pagsasalansan nito nang sa gayon po ay magkakaroon po ng tinatawag na ventilation or patuloy na matutuyo yung ating kawayan. Kailangan din po na panatilihin ang kalinisan sa ating mga storage areas at ang mahigpit na pagpapatupad ng quality control. So kung medyo malaking shop po kayo, kailangan po na mag-assign po kayo ng isang tao na in charge po sa pag-check ng quality ng ating products and raw materials.
So kung may nakikita po sila na meron ng ibang kawayan na meron ng damage katulad ng molds or ng mga bukbok, kailangan po na alisin ito upang hindi ito kumalat. Pangalawa naman po yung tinatawag na tamang pagproseso ng kawayan. So kailangan po na i-monitor ang tubig ng ating raw materials kagaya ng kawayan. Sapagkat kanina po diniscuss ko sa inyo, kailangan na ang moisture content para siguraduhin na hindi siya aatakihin ng insekto at amag ay 10% and below. Kailangan din po na i-timing yung panahon ng pag-harvest, yung edad ng kawayan. So, kailangan po na 3 years and above yung edad niya para mas matibay po siya laban sa atake ng insekto. Kailangan din po na pumili tayo ng mas matibay na species ng kawayan. Pangatlo po yung tinatawag na pagpapatuyo gamit ang kiln dryer. So dito po, mas naa-attain natin yung desired moisture content. And pang-apat po yung tinatawag na paggamit ng mataas na temperature or init or yung tinatawag na heat treatment. And pang-lima po ay yung pagtutubog sa tubig. So dito po, ang principle kung bakit kailangan na itubog sa tubig ang kawayan ay upang ma-remove po yung starch na nagsisilbing pagkain po ng insekto at saka ng fungi. Pangalawang pamamaraan naman po ay sa pamamagitan ng paggamit ng chemical. So ang chemical preservatives, ito po yung mga chemical na ginagamit para subuin ang atake ng amag at insekto sa kahoy, kawayan at iba pa. Ano po ang advantages ng paggamit ng chemical? Una po, ito po ay mabisa, matipid gamitin, matagal ang epekto, mabilis, at madaling ihanda at gamitin. Sapagkat meron naman pong label na makikita kung saan nandun po ang instructions kung paano po ito gagamitin. Ang makikita niyo po ngayon sa screen ay yung mga tinatawag na FDA-registered wood preservatives. Ilan po sa mga ito ay nagtataglay ng active ingredients tulad ng propiconazole, deltamethrin, triidimethon, tebuconazole, triidimethon, tebuconazole plus imidacloprid, and meron din pong propiconazole, tebuconazole plus permethrin, and yung tinatawag na disodium octaborate tetrahydrate. Ang mga target pest po nito ay yung mga tinatawag na powder moth beetles, termites, and fungi. So nag-iiba po ang target pest depende po dun sa active ingredients ng chemical. Yung dilution rate naman po ay makikita din po sa label ng produkto. So ano po ba ang mga pamamaraan paano ito i-apply? So meron po tinatawag na non-pressure methods of treatment. Ilan po dito yung tinatawag na pagpapahid gamit po ng brush or yung brushing, pagbobomba o spraying, pagtutubog or dipping or soaking. Meron din pong tinatawag na sap replacement and diffusion, kung saan po nilalagyan po ng chemical yung container at hinahayaan po na i-absorb po ito ng kawayan. So, una po nating tatalakayin yung tinatawag na spraying or pagbobomba. Ang paggamit po ng sprayer ay depende po sa dami ng mga materyales o produkto na gagamutin or ititreat. Maaari po tayong gumamit ng knapsack sprayer kung kaunti lamang po yung ating ititreat at power sprayer naman kung marami. Pwede din po ang garden sprayer kung talagang konti lang yung mga raw materials na ititreat natin. Pangalawa po yung tinatawag na brushing. So ginagawa po ito kung kaunti lamang ang materyales o produkto na kailangang i-treat. Usually po ay sa mga handicraft or cottage industries. Yung size po ng brush, depende din po sa materyales na ating ititreat. Pangatlo naman po yung tinatawag na dipping or pagtutubog. So, nagbibigay po ito ng mas magandang resulta kaysa sa brushing or sa spraying sapagkat sinisiguro po nito na lahat ng surfaces ng raw materials or finished products na ititreat natin ay nalalagyan po ng chemical preservatives. Pangalawa naman po yung tinatawag na pressure treatment or method. Ang example po nito ay yung full cell or yung tinatawag na Bethel process,
kung saan gumagamit po ng pressure cylinder at doon po niloload yung mga materyales. So ipapasok po yun sa loob ng treatment cylinder and then lalagyan po ng chemical yung loob and a-applyan po ng vacuum para ma-remove yung air sa mga cells ng kawayan. Ito naman po yung tinatawag na high pressure soft displacement method. So dito po, forsahan po na inaalis yung sap ng kawayan and pinapalatan po ito ng chemical. So, meron pong equipment na ginagamit kung saan ito po yung nagbibigay po or nagpupush doon sa sap para mapalitan po ng chemical sa loob. So, malalaman po natin na chemical na po ang dumadaloy doon sa dulo ng kawayan kapag nakita na po natin yung kulay ng chemical na ginamit natin. Ito naman pong i-discuss ko ngayon ay mga additional treatment methods. So ginagawa po ang injection bilang remedial treatment. Ito po ay para sa mga may bahagya o mild na atake ng powder post beetle or bukbok. Kung kaunti lamang po ang damage, maaari po tayong gumamit ng syringe at lagyan po ito ng tinimplang chemical at saka po i-inject doon sa mga butas ng kawayan. Kung mayroon pa pong powdery substances na lumalabas sa kawayan, after natin i-check ng sumunod na araw, kailangan lang po natin na ulitin yung pag-inject. Ibig sabihin po kasi noon, hindi pa natin namatay yung target na peste ng kawayan. At kailangan ulitin po yung treatment. Sumunod naman po yung tinatawag na fumigation. Para naman po ito sa mga yaring produkto or finished products na maramihan ang production. Especially po kung ang target po natin ay export market. So kailangan po na i-fumigate para masiguro na walang atake ng insekto o borers yung ating finished products. So normally po, merong tinatawag na fumigation chamber kung saan po niloload yung mga materyales o produkto. And lalagyan po ito ng fumigant, halimbawa po nito ay phosphine. Subalit gagawin po ito dapat na naaayon sa prescription ng Fumigation Authority. So usually po ang gumagawa nito ay yung mga FDA accredited fumigators. So ano po ang dapat natin gawin sa mga ginamot na materyales at produkto? Kailangan po napatayuin ito sa lugar na may maayos na bubong at isalansan ng maayos. Iwasan din po na mabilad ito sa matinding sikat ng araw. Siguraduhin na hindi ito nababasa o natatalamsikan ng tubig. Kung ang ating raw materials po ay tinreat natin, tapos ipoproseso po ito into finished products, yung mga pinagputulan po or trimmings, kailangan po na i-treat din po natin yung edges ng pinagputulan kasi wala po yung chemical. So kailangan na mag-apply po ng pangalawang beses to ensure na lahat ng surfaces ay na-treat po natin. Itago din po yung mga treated material sa mga lugar na may maayos na ventilation para tuloy-tuloy po ang pagtuyo nito. Suriing mabuti yung mga produkto o materyales bago po natin i-deliver sa ating kliyente. Balutin ng craft paper kung ibabiyahin na ang mga ito at siguraduhin po na itatapon sa tamang lugar ang mga kalat o basura na nalagyan ng gamot or chemical. Ano po ba yung mga mabuting naidudulot ng preservation? So pinapatagal po nito yung serbisyo ng ating materyales at produkto, napapaganda ang kalidad ng mga ito, at the same time nakakatulong po tayo ng pag-conserve sa ating mga likasyahan. So the more po na napapatagal natin yung serbisyo ng ating materyales at produkto, ibig sabihin po, hindi po natin kailangan mag-harvest from time to time bilang replacement po dun sa mga products and raw materials. So dahil po gumagamit tayo ng chemical, kailangan po ng iba yung pag-iingat para po sa ating kalusugan at kaligtasan. So itong mga chemical po during treatment, pwede po natin itong malangha. Pwede din po napapasok ito sa ating katawan kung ito'y may inom at pwede din po through skin contact o sa ating mga balat. Kung kaya po kailangan po ang mga pag-iingat tulad ng sumusunod. So, kailangan po na magsuot ng personal protective equipment or PPEs. Kabilang po dito yung gloves, boots, respirator, long sleeves,
Siguraduhin din po na hindi po kumakain or umiinom or naninigarilyo during treatment, especially kung humawak po tayo ng chemicals. Siguraduhin din po na maghugas ng kamay o mas mabuti po kung maligo para to ensure na talagang walang natitirang chemical sa ating katawan kung tayo po ay nag-perform ng treatment. Kung ang gagamitin naman po natin na method ay spraying, so alamin po natin yung direction ng hangin at mag-spray po tayo na naaayon sa direction nito. Huwag po pasalungan para masiguro po na palayo din po sa atin yung spray ng chemical. Itago po natin sa tamang lugar ang mga chemicals, siguraduhin na meron itong tamang label at ipadlock upang hindi ito maabot ng mga bata. Itapon din po sa tamang lugar yung mga tinimplang chemical na hindi nagagamitin at container gamit ang triple rinse technique. So mas mabuti din po na makipag-ugnayan sa ating mga munisipyo na in charge po dun sa mga hazardous waste and chemicals para po sa proper na disposal. Ito naman po yung mga ibang dapat tandaan during treatment. So lahat po ng chemical ay mapanganib sa ating kalusugan at makakaapekto sa kalikasan. Kaya siguraduhin po na basahin po natin mabuti at sundin yung mga instructions or mga pag-iingat na nakalagay po sa label ng chemical. Siguraduhin din po na susundin po yung lahat ng nakasulat sa label ng produkto at kung meron po tayong pagdududa regarding dito, so kontakin po natin yung pinagbilhan ng produkto o ang gumawa nito para po din sa mga nakasulat na labels. Siguraduhin din po na hindi po natin itatapon yung mga natirang chemical sa mga daluyan ng tubig upang hindi po ito makapaminsala sa mga naninirahan dito tulad ng mga isda at iba pang may buhay na organismo. So, yun lamang po at marami pong salamat. Marami pong salamat, Forester Cheryl Nicosa po sa napakagandang lecture niyo po patungkol po sa non-wood forest products preservation and treatment. Marahil po, marami po sa ating mga participants ang isip na tanong po kay Forester Sherry. So sa ngayon po, pwede na po tayong magsulat ng ating mga questions sa ating chat box. Makikitay po ito. Huwag po tayong mahiyang magtanong sa ating speaker at agad-agad po natin itong agutan. So habang nag-aantay po tayo ng ating mga katanungan mula sa ating mga participants po, alam naman po natin ngayon na may pandemic po tayo pinagdadaanan, ang COVID-19. So meron po kami prepare dito po sa aming opisina ng isang maikling video po kung paano po ba natin ito may iwasan. So panoorin po muna natin ito. Maraming salamat po. Naman po natin ang isang maikling video kung paano po natin maiiwasan ang COVID-19. So lagi po tayo, wag po natin kakalimutan na lagi po tayo maghugas ng ating mga kamay upang makaiwas po sa mga ganitong sakit. At magsuot po tayo ng ating
face mask at face shield. So, alam ko, hindi na po kayo makapag-antay para po masagutan po natin ang ating inyong mga katanungan. Kakamustahin po muna natin si Forester Cheryl Nicosa po. Nandiyan po ba kayo, ma'am? Kamusta po, ma'am? Hello? Hello, ma'am Cheryl? Nakamute po yata si Ma'am Cheryl. Hello, ma'am? Hi, Jeriel. Nakamute po ba kayo, Hi, ma'am? narinig na po ba ako? So, opo, klaro po, napakalinaw po. So, para po sa ating mga participants, ayan po, may mga katanungan na po sila. So, dumadami na po ang ating katanungan. So, huwag po kayong mahiya na i-type po ang inyong mga katanungan sa ating pong chat box. Ano po? So, Ma'am Sherry, ready na po? Okay na po? Ready na? Sana masagot ko yung mga tanong nyo. Ang Yan, dami naman. napasway na lang si Ma'am Cheryl. Opo. So, sa unang katanungan po, alin po kay Sir Dennis Gilberto, ang tanong niya po, tanong ko lang, effect po ba ang pagtutubog sa tubig alat ang kawayan? Effect po ba ito? Ulit po, from Dennis Gilberto po. Ang tanong niya po, tanong ko lang, effect po ba ang pagtutubog sa tubig alat ang kawayan? Effect po ba ito? Malinaw po yung tanong, ma'am. Tubig alat po. Good morning po, Sir Dennis. Thank you po dun sa question nyo. Regarding po dun sa effectiveness, siguro effectiveness yon nung pagtutubog ng kawayan sa tubig. Yes po, ma'am. Effectiveness po. Yes. So may mga articles po talaga na nagsasabi na somehow effective po ito. And kung available din lang naman po dun sa site, mas maganda po na either sa tubig alat or sa mga ilog kasi free-flowing po yung water. And ang purpose po nito is not to increase actually yung durability ng bamboo species, but to manage yung isa sa mga factors na na-mention ko kanina, which is the starch. So, ang purpose po ng pagtutubog sa tubig ay para po mabawasan yung starch content ng bamboo, which is one of the factors kung bakit po inaatake ng mga insekto at fungi. So, yun po. I hope nasagot ko po yung concern nyo. Thank you po, Forester Cheryl. Bago po tayo magpatuloy sa ating open forum po, paalala lang po na nakapost na po sa ating chat box ang ating evaluation link po. Makikicheck po. At maya-maya po, ipopost na po namin yan. Huwag po natin kakalimutan na mag-eval po kayo lahat para po sa issuance po ng ating training certificates po. Ano po? So part po yan, pag wala po tayong evaluation, hindi po tayo makakatanggap ng ating training certificates. At isa pa pong requirement, dapat po ay registered po kayo dito po sa ating training level 1 po. So, tuloy na po tayo. So, pangalawang tanong naman po, galing po kay Sir Mark Alvarez. Ang kanyang tanong po, may species ba ng kawayan na resistant sa fungi at pest? Ulitin ko po, may species ba ng kawayan na resistant sa fungi at pest? Sabi ko po kanina sa lecture ko, so nag-iiba-iba po ang durability ng kawayan. Depende po sa age, depende po sa species. I cannot say na meron po talagang resistant na kawayan against biodeteriorating agents. Kasi lahat naman po ng kawayan ay nagtataglay po ng starch, which is the food po ng insects and ng fungi. But then, based po sa mga studies na na-conduct na din po ng aming opisina, if we compare po yung ibang species like for example giant bamboo and then kawayan tinik, pag i-compare po namin siya sa kawayan kiling, medyo mas durable po ng mas higit na durable po ang bolo and kawayan tinik over other species. Kasi like yung kawayan tinik po, medyo susceptible po talaga siya sa attack po. Kawayan kiling, susceptible po siya sa attack ng biodeteriorating agents, specifically po ng mukbok.
So, we do recommend yung mga species po na napag-aralan na po ng opisina namin like a giant bamboo and kawayan tinik po kasi ito po yung medyo mas matibay po. Thank you po. Ayaw po namin yung katanungan. Ang question po galing naman po sa kay Sir Selling. Ang tanong niya po, pwede po ba gamitin ang bamboo treatment ng bukbok? Pwede po ba bamboo treatment sa rally pong atakin ng bukbok? Bamboo treatment for ratan? Hello, ma'am? Tama ba, Jariel? Yan yung question? Ratan po. Yes po. Malino pong atakihin ng bukbok. Kung pwede gamitin ang bamboo. Actually po, kanina po sa paunang part ng lecture na mention ko po, Yes po. dahil ang title po nitong ating training ay Non-Wood Forest Products Preservation and Treatment. So it covers po yung mga non-wood kagaya po ng bamboo, ng ratan, ng water hyacinth, mga labtang, lampakanay, etc. So yun po yung mga pwede pong i-treat gamit po yung mga na-mention ko na preservatives. So, pwede po, applicable din po ito sa ratan. Okay po. Salamat po. Forest products, pwede po ito. Okay. Galing naman po kay Miss Vanessa Baltudano. Ang sabi niya po dito, where can we purchase this chemical for the treatment? Saan daw po pwede makabili ng chemicals po? Yung mga na-mention ko po na chemicals, mga active ingredients po yan. But normally po available naman po yan sa mga hardwares. Especially po dun sa mga malalaking hardwares po. Pagtanong lang po natin. So, normally po ang nakalagay doon ay wood preservatives. But kagaya nga po ng in-emphasize ko before, yung ginagamit po na mga preservatives for wood ay pwede din po sa non-wood forest products. Thank you po, Forester Cheryl. Ngayon naman po, galing naman po kay Miss Romana Mauricio. Ang tanong niya po, ma'am, how long ang pagtubog ng kawayan sa tubig to remove the starch content? Freshwater ba o saltwater? Gano'n daw po katagal ang paglubog po siguro ng kawayan sa tubig to remove the starch content? Sa freshwater daw po ba o sa saltwater? Okay na, Jariel? Hello, ma'am? Thank you po, Okay ma'am Mauricio. So, either saan po ay pwede naman po. So, sabi ko nga po, depende po kung ano po yung available doon sa lugar ninyo. So, kung meron po kayong kung malapit po kayo sa dagat or sa ilog, pwede din po na ganun po ang proseso. So, isa-subject po yung bamboo doon sa water and then usually po binabundle po nila ito or itinatali para hindi po siya maagos kung sa free-flowing po na way. Sa mga articles po, pwede po, kung whole na bamboo calm, pwede po siyang i-subject for sa water kung mga about 1 to 3 months po. But then, may mga articles din po na nagsasabi na kapag more than 2 months po ay nakaka-affect na din po yun. And minsan po, especially kung hindi po free-flowing yung water, mas prone na po siya sa mga bacteria. So, ideally po, siguro po pwede na po ang mga 1 month. But dito po, yung isang napag-aralan namin, yung maliliit lang po na parang pangsawadi or maninipis, pwede po ang 1 week na pagtutubog. And we found out na hindi na po ito masyadong prone po sa atake ng bukbok. Ngayon po, kung ang gagamitin po pala natin ay kung hindi po tayo sa ilog or sa dagat magtutubog ng tubig, kung sa mga fix ay parang sa container lang po, isinasuggest po namin na every other day po ay magpalit po tayo ng tubig. Kasi
yung nalileach po na starch doon sa tubig, sometimes po, kapag masyado siyang natagalan, nagkikreate po ng mabahong amoy. So, mas maganda po na every other day, i-replace po natin yung tubig po na pinagbabaran po ng ating kawayan. Thank you po. Thank you po, Forester Cheryl. Ito pong susunod po na katanungan, medyo connected po ito dun sa isang question po. Ano po? Ang tanong niya po ay galing po kay Mr. Ernest Jan Baharo. Ang tanong niya po, saan commonly nabibili ang chemical na ginagamit for treatment at may best brand? Recommended din po ba kayong maisasuggest na magagamit po for treatment? Thank you and stay safe. Ayun po. Ulitin ko lang po. Saan commonly nabibili ang chemical na ginagamit for treatment? At may best brand, recommended din po ba kayong maisasuggest na magagamit po for treatment? Ayun po. Hindi po kami nagre-recommend ng specific na brand, but we assure you po na etong mga chemicals po na ito ay dumaan naman po sa pagsusuri ng aming opisina and found to be effective against biodeteriorating agents. Gaya po nung nasabi ko kanina, mabibili po ito doon sa mga malalaking hardwares. Yun po. Wala po kaming nire-recommend na specific brand, but better to look po yung mga active ingredients. Now, kung gagamit po tayo ng disodium octaborate tetrahydrate, usually po ay for indoor use or applications lang po ito kasi prone po ang borate sa leaching kapag nababasa po ng tubig. But meron pong mga chemicals po na we tried sa bamboo like yung copper azole. Ito po yung parang replacement po sa CCA na pwede po na pang outdoor. Thank you po. Ariel? Thank you po for Cheryl. Yes, hello po. Sige po ako. Malinaw naman po. Okay. So, sa susunod naman pong katanungan, galing naman po kay Ma'am Rovana Kawani. So, ang tanong niya po, how about Gemoy bamboo? Any of the Philippines? Meron tayong genetically modified bamboo. Ito po, Pinas, sa ating bansa. Hello po, sir. Hello, ma'am. Madam po ba? Madam Rovana? I cannot answer po yung particular dito sa topic na ito kasi ang lecture ko po is particularly on treatment. And hindi po ako, I think, the right person to answer kung meron po bang genetically modified bamboo in the Philippines. I guess doon po tayo pwedeng mag-inquire sa opisina na in charge po into production of bamboo. Thank you po. Or siguro, I guess, somebody from this group na from DNR. Thank you po. Okay po. So, ayun po, ang ating topic po ngayon ay, yun nga po, ay regarding po sa preservation. Pero pwede po kaming mag-recommend sa inyo regarding that. Pwede po kayo mag-email po sa aming opisina para din po masagot po namin yung katanungan nyo. Para po sa mga mas nakakaalam po dito po sa aming opisina. May mga kanya-kanya po kasing expertise. So, sa ngayon po, tayo po ay more on preservation and treatment po. Ngayon po, mag-entertain na lang po tayo ng last two questions. Ano po, pasensya na po para po sa ating ibang participants, masasagot ang inyong katanungan. Marahil na lang po na pwede po kayo mag-message po sa aming DOST FPRDI official Facebook page or pwede rin po kayo mag-email po para sa aming email address po at info@fprdi.dost.gov.ph para po sa mga katanungan na hindi po namin masasagot ngayon. So, last two questions po tayo. Ano po? Next question po,
galing po kay, wait lang po ma'am ha. Ito po, galing po kay Sir Abdul Jalil Mamainte. So ang tanong niya po, ano po ang existing guidelines natin po para sa pag-harvest ng non-woody forest products? Ano po ang existing guidelines natin po para sa pag-harvest ng non-woody forest products? Good morning po, sir. Regarding din po dito sa question na ito about dun sa existing guidelines, siguro po ang proper authority to answer this is from DNR din po. Based po sa aming karanasan sa opisina, so every time po na magko-collect kami, even for to be used for R&D, yung mga raw materials, like example po yung rattan, we do secure yung tinatawag po na GP or yung gratuitous permit. So usually po nag-a-apply po kami sa DNR para lang po makakuha kami ng mga species na ito na pwede pong mapag-aralan ng aming opisina. But I guess for bamboo, kung meron naman pong plantations and legal naman po yung pag-harvest, siguro po para po mas maliwanag, pwede po tayong mag-inquire sa DNR. Nakwento ko lang po yung aming experience recently sa pag-harvest ng rattan kung saan po nag-secure po kami nung GP. Thank you po. Thank you po. So, para po sa ating last question po, again po, para po sa mga hindi namin masasagot na katanungan, marahil na lang po at tayo po yung mag-email sa info@fprdi.dost.gov.ph po. At i-address na lamang po ang inyong mga katanungan kay Dr. Romulo T. Agangan. Siya po ang aming director po dito po sa aming ahensya. So for our last question po, galing po kay Miss Vanessa Baltonado. Ang sabi niya po, do we need special permit or license to purchase these chemicals? So sa chemicals naman po, kailangan daw po ba nila license sila or may permit para po maka-avail ng mga chemicals na ginagamit natin sa preservation? Good morning po, Ma'am Vanessa. Hindi naman po kailangan ng special license or permit. So gaya po ng nasabi ko, available po ang mga chemicals na ito sa mga leading hardwares po. But yung kanina po na na-mention ko sa inyo na ginagamit po for fumigation, ito po required po nito, ang bibili po ay yung mga licensed or accredited na fumigators. But yung mga ginagamit po na for mga treatment sa brushing, spraying, dipping, or sa mga pressure treatment, available po ito sa hardwares. Thank you po. Thank you po for Sir Cheryl. Ito na po talaga, mayroon po talaga nag-phone in pa po para po sa last question niya po. So pagbigyan na po natin for this last question po. Sa preservation ng bamboo, ano po ba ang mas effective na preservative sa kawayan? Yung oil-based or yung waterborne preservatives? And meron din po ba itong epekto sa strength properties? Ulitin ko po, sa preservation ng bamboo, ano po ba ang mas effective na preservative sa kawayan? Yung oil-based o yung waterborne preservatives? And meron din po ba itong epekto sa strength and properties? Hello, Joriel. Good morning. Thank you po dun sa question. So regarding po dun sa efficacy, iba-iba din po. So normally po ang mga waterborne preservatives and oil-borne, parehas naman po sila na effective against biodeteriorating agents. Ngayon po, depende na lang po sa inyo kung ano po yung available doon sa lugar nyo na mabibili. But ang importante po, normally, matreat po agad natin ang bamboo, especially after harvesting, kasi very prone na po ito sa atake ng, lalo na po ang bukbok, parang kahit kakaputol mo pa lang po ng bamboo, mga ilang oras lang ready na sila na umatake. So normally ang ginagawa po namin, ina-applyan na po namin siya ng tinatawag na prophylactic treatment or yung pansamantalang
application ng treatment sa bamboo habang hindi pa po siya pinoproseso o habang pinapatuyo pa po. So, hindi po ako nagre-recommend sa inyo kung ano na lang po ang available doon sa lugar nyo. At saka depende din po sa applications na paggagamitan nyo po. Thank you po. Thank you po, Forester Cheryl. At But tingin ko as po wala na pong iba pa. i-add ko lang, Jeriel, for example, Yes yung po, opo. disodium octaborate tetrahydrate, may mga studies po na kapag na-treat po ang kawayan ng ganito, and hindi naman po siya, kasi po ito po ay prone sa leaching kasi waterborne preservative po ang category nito. Kung protected naman po siya against sa rain, pwede po na mapatagal nito yung service life ng bamboo as long as kasi deeply ay nagpe-penetrate po siya dun sa mga cells ng bamboo. So, naandun lang po yung preservative hanggang dun sa lifetime or lifespan ng bamboo as long as hindi siya nasa-subject sa rain. So, yun po. Okay. Sana po nasagot po namin ang inyong mga katanungan. So, mukhang ito po ay sabi lang po na kumbaga information po from our participants. Galing po kay Ma'am Ruby Rose Portanova. Ang sabi niya lang po, I think meron pong certification in relation to non-wood forest products. It should meet standard environmental requirements. And another naman po kay Ma'am Romana, galing po kay Ma'am Romana Mauricio, I think wala pa po GMO bamboo sa Pilipinas. Yun po yung mga kanina po yung mga katanungan po ng ating mga participants. So thank you po sa inyong mga information na ibinigay din po sa amin po dito po sa ating training webinar. So mukhang wala na po tayong katanungan mula sa ating mga participants. Again po, kung may mga tanong pa po kayo o pahabol na katanungan po, maaari na lamang po kayo po ay sumulat po sa aming opisina sa info@fprdi.dost.gov.ph. So, address na lamang po kay Dr. Romulo T. Agangan. So, ayun po, baka po may huling mensahe po ang ating research person po para po sa ating mga participants. Ano po, Ma'am Cheryl? Maraming salamat po sa pag-attend nyo nitong webinar na ito. I hope po nakapagbahagi po kami ng kaalaman sa inyo kung paano po natin mapapatagal yung service life ng ating kawayan. I guess merong isang pahabol na question si Sir Eugene about dun sa harvesting ng bamboo. Kung ano daw po kung rainy season ba or dry season. Normally po, based sa pag-aaral, mas mataas po ang starch content ng bamboo during dry season. But I guess sa mga industry, hindi naman po pinapractice kung kailan talaga yung right timing. But yun po, for information na lang po ng lahat, mas mababa po ang starch during rainy season kasi hindi pa po nagpo-produce ng food yung kawayan. So proper timing po ng harvesting, pwede pong i-consider yon. Pwede din po ang tinatawag na, yung na-mention ko kanina na species kasi may certain durability po ito. And of course, yung maturity. Ideally po, dapat ang gagamitin na bamboo ay ang age po ay 3 to 5 years para ma-ensure po natin na talagang matibay po ito. Thank you po and I hope nakapagbahagi po kami sa inyo ng kahit kaunti, may natutunan po kayo sa webinar na ito about sa preservation and treatment ng non-wood forest products. Thank you po. Thank you rin po, Forester Cheryl, sa inyong time na magbahagi po ng kaalaman patungkol po sa pagpe-preserve ng ating non-wood forest products. At bago po tayo mag-end, wag po muna kayong aalis. Paalala lang po sa ating mga participants na bago po tayo umalis, wag po natin kakalimutan na mag-evaluation. So isa po itong requirement para po magkaroon tayo ng training certificates at
of course po, dapat po tayo ay registered po sa ating training webinar dito po. So, explain ko lang po ng bahagya ang ating evaluation. So, sa last part po ng evaluation, may mahalagang part po doon. Ang rating po ng overall rating po ng ating training. 5 po ang pinakamataas at 1 naman po ang pinakamababa. Kung kayo po ay na-satisfy sa aming pa-training at feeling naman po kayo magbigay po sa amin ng 5. So, salamat po ulit sa ating mga participants na sa lahat po ng dumalo dito po sa ating training. I hope po na tayo po ay natuto po lahat. Ano po, lalo po dun sa mga participant natin na gusto pong mag-proceed sa ganitong industry. So, yung mga bamboo furniture. So, announcement lang po ulit para po sa ating mga participants na meron po tayong kadugtong. Ay para po sa iba sa mga nabitin po sa atin dito po sa training webinar na level 1 which is more on lecture. Kaya magkakaroon po tayo ng training webinar naman po non-wood forest products at preservation and treatment po level 2 po sa darating na Wednesday po, October 14. So ito po ay open para po sa mga naka-register po sa level 2. So medyo mabenta rin po ang ating slots dito po sa level 2 po ng ating training. So sa level 2 po, dito po natin makikita yung actual na proseso po ng pag-a-apply po ng ating chemicals sa ating non-wood forest. So pakiabangan na lang po. So as of now po, per update po, malapit na po or close or malapit na po mag-close ang ating registration. So open lang po ito, again po, para po sa mga nag-register po sa atin. Close na po pala ang registration. So para po sa mga participants natin dito, na nandito po ngayon sa ating training webinar, na registered po, ay see you po sa Wednesday. So again po, close na po yung ating registration. So mabilis po siyang napuno sa yung ating level 2. So kita-kits po sa Wednesday para po sa mga registered sa level 2. And again, pwede rin po pala tayong magkaroon ng level 3. Kung gusto niyo po mag-proceed doon at sa level 2 po mas lalo sa Wednesday po mas explain pa po namin sa inyo ng detalyado paano po tayo makaka-avail ng level 3. So ayun po, with that po, maraming salamat po sa ating mga participants. Salamat po sa inyong oras na pagdalo. I hope po marami po sa atin ang natuto. God bless us all po. Keep safe po and stay healthy po. So thank you po and God bless po.